Ang mga abilities ay tinututok pa. Kung magkamali ng tutok ng Singapore, alam na. As you're seeing on your screens, this is the versus matchup. At yung nakita niyo po na tao na nasa harap ng Singapore, hindi po yun si 666. Si Sayla po yun. Game 1. I mean, game number 2. Press 1 kung kinakabahan kayo, mga kaibigan. Press 2 kung tingin nyo, kayang-kaya yan. Si Press 3 kung sa dito. tingin nyo, road to gold na. Sige, JPL, mangawit ka dyan. Hindi mo masasaktan si Del Rosario dahil napakakunat ng baksa. Parang hindi nila alam na sila nga yung nagbaksa nung game 1. And that was a good play coming out from JPL. Yung mga disc na binabato ni Neto ni Baksha, binablock niya eh. Tinatangki nung Tinatangki. ni Kupa. And I like yung choice ng Philippines dito, no, na i-baby si Gonzales, bigyan ng atensyon gamit ang Digi. Talagang nilulugi nila si Adamir on this Edith pick. And actually, no, it's actually a gold lane Edith, and it's a support. Popolin Kupa pala. Yes, okay. So, naging uso to nung unang introduction ng isang Edith. Na sobrang kunat nga lang na hindi siya ganun ka problemado sa mga pokes na nakukuha from the Beatrix or any marksman na makakatapat niya. Kaso nga lang yun, free hit siya. So, no matter what happens, matitradean at matitradean siya. Maganda nga lang dito is hindi siya ganun kadaling patayin at kaya niya mag-clear ng waves na mabilis. Eventually, yung gold na makukuha niya from the gold lane, mas maaga niya ma-activate. Grabe naman tumutok yun si Idol Gonzales. 3 yun! Well, ako nagsabi sa'yo, si Gonzales dito, galit na yan, sabi niya. Aba, sinotgun mo ko kanina. Ako siya shotgun sa'yo ngayon. Pero hindi, kasi si JPL nandito lagi, ginawang tambayan eh. Kailangan nila yan eh. Kumbaga, kailangan nilang bantayan si Gonzales. But down here in mid lane, si Soul makakahihila ng isa. Dark Knight Falls, real world manipulation, madilim sa mundo. Pero first blood, mapupunta sa Singapore. Makakaganti naman ang Queen. It's a 1-for-1 kill trade. JPL, tumatakbo. Tapos ang laban, it's just a 1-for-1. Okay, so, Dito mo din ma-appreciate si Reminiscent eh, no? ang ganda nung ginawa ni Reminiscent doon. Yun nga lang yung hindi yata nila na-communicate na dapat may mag-cancel dun sa EVE Ultimate. Kasi parang it doesn't matter. Parang pag nagamit na yung real world manipulation, kailangan may mag-cancel nun para makataas si Reminiscent. So it could have been better kung umalis sila doon. However, syempre para sa Team Philippines, naka-trade off sila doon with a kill on Reminiscent. A death doon sa junglers nila apiece. Pero ang naging positive effect na para sa Team Philippines is mas nauna sila doon sa turtle fight. Grabe naman yung ginagawa ni JPL dito. Binibaby si Adamir eh. Nainggit eh. Nainggit, sabi niya kanina, kayo yung gumagawa. Pero kasi, siguro pina-force out nila si Villaluna para bumaba dito sa pwestong ito. Usually kasi, pagka mga marksman na ganitong setup, kayang-kaya, pero Adamir, Naka-flicker naman na palabas. Here comes the shotgun. Wesker mababas ang isa. Boy with the reverse time. Gonzales and Villaluna with a play. Pero makakaganti naman ang Edith. JPL, low HP, Imam kinulong sa real world. Wala nang labasan dyan, boy. Si Kupa, maliligtas ka ba? Mukhang makakaligtas nga. Imam, boy pa rin naman. Nasa moka ni Reminiscent. Pero hindi tumama ang Stinger. Nagkamali ka ng tutok, boy. biglang naglaro ng piano tile si Imam eh. Nung nakita niya, oy, hindi pwede yan. Biglang dumating si Reminiscent and yung technically silence, hindi siya pinayaan. I don't really know the relation nung dalawang iyon. Pero tingin ko hindi niya na ba to dahil medyo natagalan yung mga susunod na piano tiles. Pero Reminiscent dito, gusto pa niya isang kill. Low HP, Adamir makakapag-ulti. And here comes the Thunder's Wrath and Adamir makakakuha ng isa. Singapore with 1 kill. Grabe itong mga clash natin dito. Nakikita natin yung strength ng isang Edith dun sa kanyang tankiness at magiging utility gold laner siya eventually. Nakikita natin na meron silang solusyon dun sa Beatrix ng Team Philippines. Oh, here comes the Reminiscent. Makakapasok, mapapatay dito si Del Rosario. Si Soto naman ay makakawala. Singapore muli ay makakakuha ng isa. This has to be the biggest challenge na naharap ni Soto onto the XP lane against someone na si Soul. Na talagang ang dami na experience and ngayon, yun yung nagiging problema eh. Kasi si Villaluna, kailangan niya ibigay kay Imam yung time's journey para hindi mapigilan yung kanyang real world manipulation. Grabe, advance mag-isip si Madam Villaluna. Alam na niya yung gagawin ng isang Popolin Kupa, so nag-times journey siya para hindi ma-cancel yung
Real world, sobrang lupit. Oh, Edith secures the turtle. Del Rosario might be in trouble. Pero si Adamir masyadong masakit. Ang damage na nagaling kay Gonzales. Pero napabagsak din siya. Si Del Rosario ay half HP at pagbabak na sila. Turtle goes to Singapore. Ito yung nagiging problema ng side ng Pilipinas ngayon. Pagka nakakuha sila ng kill, dahil kay Sayla, maaabot yung backline. At pag naabot yung backline, hindi nagiging fair trade na eh. Di ba? Kasi ang nakukuha sa'yo usually si Gonzales, it's either si Villaluna. Pero most of the time, si Gonzales talaga yung target. And sobrang importante yon para sa Singapore dahil si Gonzales talaga ang babawas sa side ng Philippines. And how do we stop the bleeding from here? Well, yung team fights talaga, ito must be better for Team Philippines. Kasi nung time na nagkaroon ng turtle fight, nag-spend ang Team Philippines sa may mid lane ng real world manipulation. Kinommend natin yung paggamit ng Time's Journey at ng real world manipulation ng Philippines sa mismong gitna when they were trying to get a kill on Sayla. Unfortunately, hindi nila napatay si Sayla at in a way, naging counterproductive pa siya kasi yung Philippines, nawalan sila ng dalawang malaking team fight tools nung nangyari na yung turtle fight. So if you're gonna ask me, paano makabaw yung Philippines, just better use their Real world skills. manipulation, nakahanap si Del Rosario at sa kabilang dulo ng mapa, umisa pa ang Pilipinas, dalawa yun, boy! Hindi pwedeng tutumbalan tayo ng basta-basta lalaban ng Pilipinas hanggang dulo at hanggang kailangan. Habang nangyayari yung lahat, dahil nga na-takedown dito si Adamir, merong free reign si Beatrix doon sa may baba. And I think this turret na nandun sa side niya will go down. Boys, kailangan natin huminga. Ang daming nangyayari sa may mapa. Singapore versus Philippines. Ano nga ba yung current state natin, Wolf, in terms of the game right now? I think para sa akin, tinitignan ko to na simple lang na parang kapag may isang team na nagkamali ng bitaw ng spell or kapag na-waste nila yung spells nila, lalo na yung mga big team fight spells, dun sila malulugi. For example, looking at Team Singapore, ang gandang tignan na kanilang composition kapag may Dark Knight Falls, may nagpadilim ng surroundings, tapos nakakuha sila ng kill sa gilid, at kaya nila yung knock-ups, yung Pumasok ang mga laro. Ito niya, kailangan na every International, yung mga nagdala talaga ng bandera ng Pilipinas. sir, actually. Parang yung MSC natin magiging sobrang init. Adamir, happy. Ito kasing, ito nga lang ang tricky nga lang dito sa SEA Games. Kaya lagi ko siya kino-consider na ano din parang kung hindi naman sa ahead pero parang sobrang important din. The sole reason na laglagan agad, walang second chances masyado when it comes to the Southeast Asian Games. So lumalabas talaga yung mga matitindi maglaro pag ganito na yung bakbakan. Oh, Del Rosario. Del Rosario. Nakakalimutan ko pa. Uy, Adamir. Adamir, half HP, pero nakapag-ulti, may spell vamp yan. Layuan nyo muna. Philippines, they are still alive at nandito na ang turtle at 3/4 HP. Adamir with no ultimate. This is massive for Philippines. At 5 members nandito na sa side ng Singapore. Pero yung retry, nakuha pa rin natin yung turtle! Nako, si Solo HP na rin and Turtle bumaba na rin and the D-Rock will go down with the Soto moves. Bigyan mo pa ng isa lang ang bumagsak para sa side ng Singapore pero mukhang maghahanap pa ang Team Philippines. Seaball hunting down for Adamir pero back na ata ang call ng Reyna. Galit na galit ang Pilipinas. Gustong bumawi, gustong manakit. Si Sayla dito tumatakbo unti-unti, binabagsakan ng piano tiles. Pero may ultimate na manggagaling kay Sayla. At kamunti ka na sila Gonzales. Napakasakit talaga. Here comes the 1-2 combo from Adamir. Slow, alive to final blow. Mukhang hindi tatama eye for an eye with the dash. At ayan na nga, sabi ni Imam, okay, bye-bye. Nakaramdam si Imam na may mangyayari doon. Kasi kung papansin niyo, hindi siya umalis agad. Pinauwi, after nung dawning light, hindi niya iniwan yung Benedetta. Typically, kapag out na yung call, tapos nakita mo yung Benedetta mo, ay kaya mo na yung sarili mo. Talagang binantayan niya yung teammate niya. Well done coming out from Imam. At ayan na nga, si Soul na hanap din si Imam with the complete combo and Spectre Step, Abyssem Strike. Napakasakit talaga nun. At kung mapapansin nyo si Del Rosario dito, talagang pwede niyang ikutan yung mga traps ni Popol and Kupa na hindi siya tumitigil. Kahit sabihin natin hindi niya makokontrol kasi
sure naman ako, naiikot at iikot pa rin yun at may pupuntahan pa rin yun. Teka lang, Dark Knight Falls, Villaluna is still alive, Del Rosario. Nandito na ulit sa backline at nahanap nila yung Edith masyadong maaga. Soto nasa backline, Electo final blow sa dalawa. Si Soul mag-spectre step pa kanan. Ito na ang purple buff mukhang lalabanan ng Philippines pero hindi na nila si Steel. Wala, babagsak sa side ng Sibol. Oh, si JPL, nakagip. Pero may piano tiles. Tingnan natin kung anong gagawin nila dito. Tinamaan pero hindi matutumba. Soto naman, nandun sa may bottom lane. Hinahabol ni Reminiscent at ni Soul. And kanina pinag-uusapan natin kung ano nga ba ang magagawa ng isang Benedetta. And ayun na nga nakikita natin yung nag-uunahan talaga sa pwesto. The Electo final blow, proving that he can dodge that 1v1. Hindi na tayo mapupunta dyan dahil Lord na ang sunod na episode. Adamir, binamatahan ang Sibol. Half HP on the Lord. Adamir, naghanap ng Earth Shatter, tumama. Kay Gonzales, Dawning Light, tumama rin. Kailangan na niyang umalis. Time's journey para mag-buy ng time for Philippines. And suddenly, Singapore, they have good position around the Lord area. This is a good sign. Kung kanina, laban-laban talaga yung Pilipinas, noong nagkaroon ng advantage ang Singapore, pakiramdam ko, medyo nag-iingat na sila dito. Sinasabi na nila, huwag tayo padalos-dalos kasi kanina na isang teamfight tayo, na-rekta nila tayo. Yep. Ngayon, piliin natin yung mga laban natin ng tama kasi hindi na natin afford matalo ng isa pa. At kung tatanungin natin kung anong oras na ba sa Pinas, nako, ube time na, merienda time na para sa Team Philippines. We know na traditionally itong Hellcourt ay hindi maganda kapag nag-group up na nga yung mga kalaban mo, which generally is the idea of the ube strat mula sa Team Philippines. Nakita natin yan in the past clashes. Kapag yung kanilang mga ultimates ay na-layer together, hindi kakayanin ng Team Singapore na makipag-collide kahit meron silang Dark Knight Falls. And this is the reason kung bakit ng Philippines ay nakakalamang ngayon sa Singapore. In fact, pwede pang i-delay ng Pinas etong pag-take ng Lord. Maghihintay sila na mag-commit yung Singapore with team fights. Signature move na natin yun. Yes. Katulad ng ginawa kahapon na talagang sinayawan, talagang pinatagal. Sela, mukhang bibinyagan ng konti ni Del Rosario. And now Singapore will be out of that Lord area bukod kay Adamir. And Soto, doing Soto things. Hindi, actually, ginagawa niya dito yung mga dapat gawin ng Benedetta is to cut the waves, just push, kasi ang bilis talaga ng wave clear eh. At isa yon sa mga rason kung bakit nga ba kinuha ang Benedetta pero nahuli sa eye for an eye. Makakatakas naman pala Singapore. They did blow a lot of the resources there. Mid lane ang sunod nating tinitignan. Here comes Soul. Nahanap si Soto pero Lord ata ang sinasayaw ng Philippines. And this is the moment na magbe-bait yung Philippine side para doon sa may Lord. Gusto nila nga iyon na lumaban ang Singapore. And confident din sila na kaya nila mag-come out on top. Pero, Wolf, tama ba yung timing dito? I think yes, in a way, kasi parang para sa Singapore, yung pwede nilang gawin is maghintay ng maghintay. So, tama yung timing in a way na parang magiging patient ka lang dapat. At sobrang clear na kapag nag-overextend ng Singapore, sobrang dali mag-punish kami na from Philippines. In fact, masasabi ko nga ng Singapore parang nagbasa talaga ng mga ginagawa ng Team Philippines. Kung papansinin mo, hindi sila nagpapabait dito sa Lord. Kahit pa tumambay na yung Team Philippines doon, alam nila na it's just a trap. Gusto ko si Adamir. Grabe. Hinila, tas na sniper. Dito kaso dun lumalamang talaga kasi yung Singapore, yung Dawning Light. Grabe talaga yung hassle na nabibigay ng Dawning Light. And this Savior pickup is looking to be one of the best picks for Singapore. Pero kailangan talaga ng Philippines mahanap si Sela katulad ng ginagawa nila yung game number 1. Well, actually, ganun din yung ginagawa ni Del Rosario eh. Iniikutan niya, ginugulungan niya. Kaso, ang problema, yung Mystic Field, ang daming utility para sa kanila eh. Pwede sila magpa-speed up doon. At the same time, kung talagang lalalim si Del Rosario, pwede naman nila i-hold si Del Rosario into place. Electo final blow committed once again. Si Soto hindi na masyado umalis dito. Talagang binibigyan niya ng pressure ang bottom lane para mapabalik si Soul. At kapag wala si Soul, ang laking bawas ang nawawala sa Singapore. Si Sela, delikado nahanap na nila. Imam Dark Knight Falls, makakatakas ka pa. Real-world manipulation with at the time journey doon sa likod. Hinaharap si Gonzales, pero pasabag nila Wesker. Bagsak ang Hellcourt and Singapore, they lost their jungler. It's a 2-4-none. More importantly, napitas nila doon si Sela.
Ito yung hinahanap ng Philippines kanina pa and they did it correctly. Pero tingnan mo yung Singapore lumalaban Si pa rin. Soul, masyado kang matapang. Electro Final Flow, kainin mo to, boy. Adamir, boy pa rin. Hindi ka pa nakakapag-ulti. Here comes the ultimate. Makakapag-spellbomb ka pa siya pabalik. Flicker is committed pero sinapal siya ni Lord. Kampi kay Lord. Kampi ang Pilipinas sa Lord. At ang Lord na ata ang sunod na objective ng Pilipinas. Oh my. Definitely, big mistake mula sa Singapore. Okay na sana na nakuha yung kill doon kay Sayla. Pati na rin doon sa isa pang member nila which I believe was Reminiscent. So unfortunately for Team Singapore, nanggigil sila. Imagine mo yung isang Edith, akala niya kaya niyang labanan yung 5 ng Team Philippines including Seoul. It wasn't enough, definitely. At yung Team Singapore, lalo pa silang bumaba dun sa mga team fights. And this all started dahil sa pagpitas kay Sayla. Every time na mawawala dito yung Savior, kayang manalo ng Team Philippines sa mga team fights. Alam ba nangyari yung lahat? Soto trying to fight for his life. Electro final blow. Pero Sayla, napaka-asintado. Sayla, bawal ka na dito. Ay, hindi wala. Pwede naman. Pero Pwede minsan naman. lang. Adamir. Adamir. Slowly but surely, bumabalik at napasok na siya doon sa may crystal. And si Sayla! Tinamaan na! Okay. Imam with the play! Pwede ka nang bumalik ng Pilipinas, Sayla. Lord will be pushing down bottom lane. It is a 4v4 scenario. 12 seconds from now, magkakaroon ng Soto na magde-defend doon sa taas. Look at the damage from Gonzalez, forcing out the ultimate coming in from Adamir. And now, they're gonna go back. Ako lang si Reminiscent. Okay. Oh my goodness. Okay. Singapore still making plays to equalize yung mga ginagawa ng Pilipinas. Wow. Very smart move actually from Team Singapore. In a way, ay alam niya na magko-commit yung Philippines tapos kailangan lang may tumao doon kaso ito. Dito siya mayayari. Habol na habol, ang ganda ng ginawa ni Villaluna doon. Naku, kahit tumakbo ka pa, Isa pa, Hellcurt. reverse Kung time. sabi nilang ayaw ka nila, hahanapin ka ng hari. Pero it's a 3v1, a real-world manipulation times journey para maligtas si Del Rosario. Here comes the B-Wise combo. Tumama yung sniper doon kay Sayla sa likod. Gonzalez umaharap ng angulo. Nibiru's Passion, hindi pa binapato. Mega kill. Mapupunta kay Del Rosario. si Soto! Grabe! Nakahanap pa ng inhibitor turret. Nabigyan ng Mission Impossible moves. Tumba si Del Rosario pero sabi ni Soto, this will not go, you will not die in vain. Meron tayong makukuhang objective. At lahat ng outer turrets tapos na, ubos na. Gonzalez buhay pa. And wala lang inhibitor turrets ang side ng Singapore. Nako, Singapore. Nakakalbo na ang kanilang base and 30 seconds from now, lalabas na ang Luminous Lord. Kita natin. Grabe si Sayla. Grabe si Sayla, parang hindi naubusan ng ultimate. Tapawat ka naman, uy! Parang na-trigger yung Team Philippines nung nag-split push si Reminiscent. Parang sabi na, okay, you don't do that to me. You don't do that to us. You don't do that to the Philippines. Don't me. Wag ako. Naku, Soto! Ay, puro na. Mabubuhay pa siya dito. Ay! Pasoto yan, boy! Masyadong maagay Donning Light, pre! Na-advance masyado! Masyado kang advance mag-isip. Oh, grabe si Soto. Sobrang pasan si Sayla. Yung mga panahon na hindi niya pa kailangan gawin, nagawa niya na. Masyadong advance. Grabe, pero sobrang well-timed na eye for an eye from Soto. That could have been a crucial kill for Singapore, pero sabi ni Soto, not today. Not today. You don't do that to me. Napa-English. Don't me. Don't Huwag ako. Oh, grabe ng game na to. Oh my goodness. Suplex. Del Rosario. Del Rosario, Kailangan Earthshatter siya i-bail out. combo. Delikado to, real world manipulation. Makukulong ni Ima Mamarame. Reminiscent, maghahanap ng kill doon sa likod. Hindi tatama ang deadly stingers. Pero yung Dawning Light, ang Ang kulat daming nila. tutugo. Napakakulat ng Singapore. Pero naisan na. It's a 1-for-1 trade-off. Babalik nga ba ang Singapore? Sayla! Imam, still alive, Sayla. Pumasok muli. Pero double kill para kay Gonzalez. Magkakaubusan na ata. Slow coming in from the Void Crystal. Hindi napot si Sayla. Imam, delikado. Pero meron pa namang immortality. Hinahanap siya ni JPL na nakakonceal sa likod pero makakarecall siya. Pilipinas and Singapore. Conceal recall. Wala to kay JPL. And actually, this favors no one. Kasi pares na din magre-respawn ang dalawang mga namatay from both teams. Definitely, ang Team Philippines ay mas masaya nga lang doon kasi yung natural flow of minions, mas lalamang sila since nakuha na nila yung mga super minions.
Zayla dito, sentado talaga, hindi nagmi-miss. Kahit wala nang siyang vision. Kita, tumatama pa rin eh. Grabe naman to si Zayla. Mad respect para sa Mad Singapore. respect, mad Respect para respect, sa mad Singapore. Medyo respect. binabayasan. Respect. Live via satellite lang tayo sa Pilipinas pero respetado ang Respetado. Singapore. Philippines, they have control over this Lord area. And importante yan habang tumatagal ang laro. Oo, dumarating na sa point na parang kailangan na din taasan yung bias. Oo, kaya nga. Oo, parang ganun na eh. Taas I-channel na na mga natin bias to eh. yun. Channel na natin to eh. Sabi ko, Grand Finals pa eh. Oo, pero mukhang kailangan na. Kailangan na. Tamir, Oo, kanina agad ka pa. Ay, naku, Or ay, Chatter, ulti, tumama Dawning Light. Pero si Imam Boy pa time journey dito sa likod. Makakapag-guide ng konti. Medyo malakit yung stone na galing kay Imam. Billboard manipulation, makakapag-shield sa si Soul na lang. Oo, Soto, nandun sa gilid. Alek ko, final blow. Mapapipilitan si Zayla. Si Villaluna, sabi niya, nandito na ang public enemy. Number 1, goodbye sa'yo. Double kill para kay Soto. It's just a 3-4 na. JPL gustong bumawi. Pero magkoconceal na lang palayo. Mukhang ang plano ay manalo. Pilipinas, 3 ang nawala sa Singapore. Si JPL ang tagal nag-antay dun sa bush, kinausap yung mga tutube. Wala, oy, nakuputong ba na siya dito? Pero mga kaibigan, Adamir, the last man standing for the side of Singapore. Philippines, ilista nyo na! We are heading to game number 3! Let's go! Nandito tayo. Pinasarap lang. Kaya nga, pinasarap lang ang